Lord, isilang mo akong muli. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. John chapter 3 verses 1 to 8, and I read it for you. Now there was a Pharisee named Nicodemus, a leader of the Jews. He came to Jesus by night and said to him, "Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God. For no one can do these signs that you do apart from the presence of God." Jesus answered him, "Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God without being born from above." Nicodemus said to him, "How can anyone be born after having grown old? Can one enter a second time into the mother's womb and be born?" Jesus answered, "Very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God without being born of water and spirit. What is born of the flesh is flesh, and what is born of the spirit is spirit. Do not be astonished that I said to you, you must be born from above. The wind blows where it chooses, and you hear the sound of it, but you do not know where it comes from or where it goes. So it is with everyone who is born of the Spirit." Sa Ebanghelyo po ngayon, makikita natin ang isang gabi ng paghahanap. Lumapit po si Nicodemo kay Jesus. Siya ay taong may alam sa batas, may posisyon, may karangalan, ngunit may mga tanong pa rin sa kanyang puso. At doon sinabi ni Jesus ang isang nakakagulat na pahayag, maliban na lamang ang tao'y ipinanganak muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Nalito si Nicodemo. Paano muling ipapanganak ang isang tao? Pisikal ba ito? Ngunit nilinaw ito ni Jesus. Ipinanganak sa tubig at espiritu. Hindi ito literal na muling pagsilang sa katawan, kundi isang espiritual na pagbabago. Isang bagong buhay na nagmumula sa Diyos. Bilang mga Katoliko, malinaw ang kahulugan nito. Ang ipinanganak na muli ay may sakramental na dimensyon. Sa binyag, tayo ay nililinis sa kasalanan, nagiging anak ng Diyos at tumatanggap ng bagong buhay sa Espiritu Santo. Hindi ito simpleng emosyonal na karanasan o isang beses na deklarasyon lamang, kundi isang konkretong biyaya na ibinibigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng simbahan. Mahalagang linawin po natin, ang pagiging born again ay hindi ayon sa interpretasyon ng ilang sekta na nagsasabing ito ay isang personal na moment o gawain lamang ng pagtanggap kay Jesus at magiging okay na ang lahat if you will accept Jesus as your Lord and Savior and King. Hindi ganyan ang nais sabihin ni Jesus. Dahil inihiwalay nito ang malinaw na sinabi ni Kristo tungkol sa tubig at espiritu. Hindi niya sinabi na sapat na ang salita lamang. Itinuro niya ang isang sakramental na realidad, isang tunay na pagbabagong nagaganap sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Ang pagiging ipinanganak na muli ay hindi lang isang pangyayari sa nakaraan. Ito ay isang patuloy na pamumuhay. Araw-araw, tinatawag tayong mamuhay ayon sa Espiritu, iwan ng kasalanan, pili ng kabutihan at magtiwala sa kilos ng Diyos kahit hindi natin lubos na nauunawaan. Tulad ng hangin na hindi natin nakikita ngunit nararamdaman. Sa ating pong buhay, maari tayong matulad kay Nicodemo. Maraming alam, ngunit may mga bahagi pa rin ng ating puso ang nananatiling hindi lubos na sumusuko sa Diyos. Hayaan nating baguhin niya tayo mula sa kalooban. Kailangan natin ng tunay na pagbabago ng puso. Ang tunay na ipinanganak na muli or born again ay hindi lamang sinasabi. Ito ay tinatanggap sa binyag at isinasabuhay araw-araw sa kapangyarihan ng Espiritu Santo.
Manalangin tayo. Panginoong Hesus, salamat sa bagong buhay na iyong ipinagkaloob sa akin sa pamamagitan ng binyag. Tulungan mo akong mamuhay ayon sa iyong espiritu at patuloy na magbago ang aking puso. Gabayan mo ako sa landas ng katotohanan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.